Youth Power Radio. Dito lang sa DZME 1530. Youth Power Radio. Bida ka dito. Ito ang show mo, Youth Power Radio. You're tuned in to Youth Power Radio. This is your show. Be empowered, Youth Power Radio. May power ka dito, Youth Power Radio. Calling all students. The class is now on air. Youth Power Radio. Youth Power Radio. Are you a mass communication, broadcasting, or journalism student? O mahilig ka bang makipagbalitaktakan o balitaan? Here's your chance to be the next radio personality. Don't just listen, join Youth Power Radio. Let your school be a part of our show. Represent your college. Be a campus reporter, a radio drama artist, or a broadcaster. Youth Power Radio. Youth Power Radio. This is your show. Dito yan sa DZME 1530, ang Radyo 1. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Youth Power Radio. Youth Power Radio. This is your show. Powered by Voice of the Youth Network. And Creative Voices Production. You're listening to Youth Power Radio on DZME 1530 kilohertz, powered by Voice of the Youth Network. Yung 5 days na lang, Pasko na. Ano kaya yun? Ayan, good morning. Happy Saturday ng umaga sa inyong lahat, mga katinig, katropa, karadyo, kaibigan, kapatid, lahat-lahat na. Welcome na naman sa isang makulit, maingay, at ika nga ni DJ Andrew ay cute and adorable na radio show na para sa kabataan. Ito ang Youth Power Radio. Ako po ang nag-iisang ate ng Voice of the Youth Network at syempre ate na rin ng lahat ng kabataan. Ako po si Ate Ada. At sa ngalan po ng Voice Master of the Philippines, si Sir Pocholo de Leon Gonzalez. Good morning, sir. Ingat-ingat kung papunta ka na. Ni DJ Andrew at syempre ni Teacher RS, binabati ko po kayo ng welcome sa Youth Power Radio. Dito lang sa 1530 kHz DZME Radyo 1. Ayan. Mamaya-maya makakasama ko yung mga binati ko. Pero bago ang lahat, syempre binabati ko na rin. Ano ba nangyayari sa akin? Parang wala ako sa syntax. Anyway, excited ako kasi magtatagaytay kami mamaya. Yun lang yun eh. Siyempre, binabati po natin ang magandang morning ang Creative Voices Productions, ang Voice of the Youth Network, ang Society of Young Voice Artists of the Philippines, at sabi ko na yung VOTY, diba Josh? Ayan. Mamaya si Josh, pababatiin ko to eh. Ayan. Alam nyo ba, 5 days na lang Pasko na. Tama ba ako? Less than a week na lang. Sino dito nagsisimbang gabi? Taas ang kami. Nagsisimbang gabi kayo? Nahiya naman ako dun sa mga bata. Ayan, mamaya may guest po tayo mga bata from, basta mamaya, ayan, kakausapin natin sila. Nakakahiya, nagsisimbang gabi sila, ako hindi. Anyway, ayun. At syempre, binabati ko rin si Ma'am Grace Bondad Nicolas. Wala tayong social grace ngayon, pero ma'am, thank you kasi mamaya nga, pupunta kami ng Tagaytay at care off niya kasi yon. Ayan, medyo dahil sa kanyang superpowers may experience namin ang Residence Inn sa Tagaytay. Thank you Ma'am Grace. Merry Christmas and a Happy New Year. At syempre binabati ko din ang aking pamilya, number 1 fans ko, ang nanay at tatay ko, si Lope at Imelda Quaresma, ang kapatid ko na si Nino, ang ate ko na si Abigail Flores, at ang cute na cute niyang baby na si Baby Inigo. At syempre asawa niya, baka nakikinig din si Jay Flores. Hello, ayan. Kayo, meron ba kayong pabate? Meron ba kayong gustong i-greet ng Merry Christmas? Ng Happy New Year? Kung meron, edi i-text nyo lang kami sa DZME Text Jock at 0998-975-1368. That's 0998-975-1368. O di naman kaya tumawag sa landline at 861-6947. At syempre, meron po kaming live streaming sa www.radio1.com.ph. Ayan. Parang nakainom ako masyado ng kape. Hindi ko alam kung bakit. Ang taas ba na energy ko? Pag ano, no? Ayan.
At ang Youth Power Radio po ay meron din kaming social media accounts. I-like nyo po ang aming Facebook page, facebook.com/youthpowerradio. At nasa Twitter din po kami, i-follow nyo kami at Youth Power Radio. Siyempre may mga kaibigan ako dito from Voice of the Youth. Halik kayo dito, Josh, Charlene, halik kayo, bumati kayo, dali. Good morning. Ayan, bati kayo. Bilis. Uy, good morning Josh, good morning Charlene. Kakahiyaan pa kayo, Diyos ko. Nagturuan pa eh. Ano to? Game. Oo, yan. Binabati ko ng magandang umaga ang lahat ng mga nakikinig ng Youth Power Radio ngayon. Yan. Saka ang Voice of the Youth Network mula Luzon hanggang Mindanao. Di gusto ko ililista mo talaga yung, gusto ko yung yung ganong superpowers mo. Isa ulit. Dali. Sige po, yung binabati ko ng magandang umaga lahat ng mga taga Voice of the Youth, Ilocos, Isabela, Pampanga, Bulacan, Aurora, madami to. Nasaan yung dialect? Di ba ginigreet mo sila Ayun. ng... Okay lang po ba yun kahit ano? Go! May dialect yun. Naimbaga bigat kada kayo amin na sa mga taga Voice of the Youth Isabela and Ilocos. Saka sa Voice of the Youth Aurora, magandang umaga. Voice of the Youth Pampanga, maaya payabak po kayo. Sa mga taga Voice of the Youth Bulacan, magandang umaga. Voice of the Youth Cavite, Lucena, Batangas, Laguna, magandang umaga. Sa mga taga Voice of the Youth Camarines Norte, Camarines Sur, Albay and Sorsogon, Jasmar na aga sa Indogabos. Sa mga taga Voice of the Youth Tacloban, Ormoc, and Katarman, maupay aga kaninyo. Sa mga taga Voice of the Youth Iloilo, maayong aga. Tapos sa mga taga Voice of the Youth Cebu, Voice of the Youth Negros, maayong buntag. So, nakalimutan ko. Saka sa mga taga Voice of the Youth Zamboanga, Voice of the Youth Jensan, Davao, Cagayan de Oro, and Lanao. Lanao yun. Maayong buntag din siguro yan. Yan. Sige, hulaan mo. Alamin mo ha, next time. At syempre yung Voice of the Youth Manila sa Adamson University Chapter, La Consolacion, Far Eastern University, PUP Taguig, ano pa ba? Yun. Sige. Magandang umaga sa inyong lahat. Pwede ka na magbinibining Pilipinas. Philippines represent. Ayan, maraming salamat, Josh. Ayan, thank you. Ito si Charlene, bati ka. Hello. Binabati ko nga pala yung mga namimili sa Divisoria kasi 5 days na lang, Christmas na. Totoo yan. Ay, nako. Ikaw ba, nag-shopping ka pang Pasko sa Divisoria? Hindi na po kasi nag-online shopping na. Oh, susya! Wow, dati Divisoria, ngayon online na. Wow, talaga? Yes. Pero yung presyo, kasi di ba yun naman talaga yung dahilan kung bakit marami tayong mga kababayan na talagang makikisiksik at anong tawag doon? Ano yung tawag doon? Basta yun, ayan, yung mandirigma mode ka doon sa Divisoria para makabili ng regalo kasi mas mura naman talaga, di ba? Kasi Charlene, online shopping, nahiya naman ako. Nahiya naman ako sa walang pila, di ba? Anyway. Ayun, binabati ko rin yung mama ko at saka yung kuya ko na nakikinig. Pangalanan mo, te. Yung si Mama Marilyn at si Kuya Kim. Hindi Kuya Kim? Kuya Kim Atienza, pero Kuya Kim talaga ang tawag ko sa kanya. Alain mo yun. Good morning. Ayan, thank you Charlene, ang ating kasamahan ng sa Voice of the Youth Network. Ano school ka nga? PUP. Ayan, PUP. Ayun, adi binabati ko na nga rin lahat ng mga nakasabay ko mag-Christmas shopping nung Webes. Medyo na bad trip ako noon kasi parang Thursday, medyo hindi nga siya last minute. Pero actually, ang goal ko lang naman nung Thursday, nagpunta ako sa mall para bumili ng pang-exchange gift. Ayan, galing ako ng office noon. So mga umalis ako, mga 3:00, mga ganyan. Tapos nakarating ako sa mall ng 5:00. Ang haba na ng pila. Kamusta naman? Parang, wala lang. Pero yun nga. So sa lahat ng mga mamimili pa, ayan, meron pa kayong ngayong araw na to at saka bukas. Anong araw ba ang Pasko? Josh, halika nga dito. Kausapin mo muna ako. Nalulungkot ako. Wala pa akong kasama. Ay, hindi ko siya namimiss. Pero kailangan ko lang nakausap. Dali, Anong araw ang Pasko ngayon? Friday? Thursday? Ano po? Thursday, no? Thursday. So meron ka pang Monday, Tuesday. Pag 24 ba, sarado na ang mga mall? Bukas pa po. Bukas pa? Doon po talaga yung kadamihan ng mga tao kasi naghahabol. Pero yun yung bukas na yata maaga magsasara. Maaga po tama magsasara. ba? Oo, tama. Ayun nga.
Hay, ganun talaga. Tsaka, binabati ko na rin lahat ng mga nagpupuyat, hindi pala nagpupuyat, yung mga maagang nagigising dahil nga nagsisimbang gabi. Ikaw ba nakakapagsimbang gabi ka? Hindi po, never ko pang naranasan yun. Seryoso? Alam mo ba ako, nakakahiya mang aminin, pero once pa lang ako nakapagsimbang gabi. At pag sinabi ko once, ibig sabihin, nakaisang misa pa lang ako ever in my entire life. Grade 5, oo, naalala ko, grade 5 Sobrang ako gabi po noon. kasi saka sobrang madaling araw yan. Pwede sanang mga 9 na lang ng umaga. Ganun. Wow. So, para sa'yo, babaguhin natin yung tradisyon, no? Oo, sige, magsusulat tayo ng letter sa simbahan. Sabihin natin. Pakigawa pong 9 a.m. kasi po gusto ni Josh. Ayan, ganyan. O, di ba? Kayo, sino ba dito nagsisimbang gabi? Sino dito yung magla-last minute shopping pa? Sino sa mga nakikinig natin yung, ano pa ba ang nangyayari pag Pasko? Ano pa ba? Ano pa ba ang mga kaganap? Mga Christmas party. Ayan, meron pa ba ditong Saka, mga... Yung nag-uuwian din sa mga probinsya. Ganun. Ay, oo nga. Actually, totoo yun. Totoo yun. Hay, nako. Ganun talaga eh. Yung mga, syempre, nasa probinsya yung mga mahal nila sa buhay, di ba? Ikaw ba, pag Pasko, hindi ka po umuwi ng probinsya? Hindi po eh. Kasi sobrang layo rin po. Tapos parang... Pampanga ba talaga ang probinsya niya? Dalawa po. Pampanga. Tapos meron po kami sa Bicol din. Hindi ikaw na. Kami ng dalawa. Dalawa. Pero sa bagay. Pero yun nga, marami tayong mga kababayan na tuwing Pasko umuwi sa kani-kanilang probinsya. Tapos ang habang bakasyon kasi doon na rin sila nagbabagong taon, di ba? Na din. Ganun, Oo, ganon. Pero alam mo, na-realize ko lang, amazing din pala kasi lately ko lang na-realize na ang Christmas at ang New Year laging papatak sa parehong araw. Opo. 'Di ba? Opo, so, last year ko lang din na-realize yun eh. Talaga? Opo. Ako mga 5 years ago naman, nauna ako sa iyo, Adajo. Hindi, pero totoo nga, sabi ko, oo nga no. So every time pala na yung Noche Buena, tsaka yung, anong tawag doon sa? Medianoche po. Medianoche, ayun. Medianoche. Parehong araw lang talaga pala din Opo, sila. So, pareho. wala lang. Naaliw lang ako. Natuwa. Ang galing-galing, ayun lang. O, diba? Ayun, so sa lahat po ng mga may gustong batiyan ng Merry Christmas and a Happy New Year, bakit hindi nyo kami i-text sa 0998-975-1368 or di kaya tumawag sa aming landline at 861-6947. At syempre po, kung gusto nyo kami mapanood at hindi lang mapakinggan, may live streaming din kami sa www.radiouno.com.ph. Meron pala akong i-announce, daldal tayo ng daldal dito. Nakalimutan na yun. Kailangan ko pala maghanap buhay, sandali lang. Ayan, syempre po, ongoing pa rin ang Manila Ocean Park Christmas Bazaar 2014 na hatid sa atin ng Create Ideas Event Management, care of Miss Ayla Comla. Miss Ayla, Merry Christmas po. Ayan, so nagsimula na ito noong December 12 at patuloy ito hanggang January 4 of 2015, 10 a.m. to 9 p.m. sa, sabi ko nga kanina, Manila Ocean Park Ground. So the entrance is free dun sa mismong bazaar. So kung kayo ay magawi-gawi sa bandang Manila Ocean Park, panoorin nyo yung mga jellyfish doon, yung mga, alam mo, di ba ako nakakapunta doon, promise. Nagparinig yun. Sino kayo magdadala sa akin sa Manila Ocean Park? Anyway, ayan, pwede nyo rin pong dalawin yung bazaar kasi marami kayong makikita mga damit, mga pagkain, mga, kung ano-ano pang mga gamit. Ayan. Anong tawag dito? Ayan, tapos meron pa isa. Bukas po mangyayari ang event na Pagbibigayan, which is a Christmas get-together para sa mga Typhoon Ruby survivors. Last week, pinag-uusapan natin, di ba? Sabi nga ni Teacher RS na, alam mo, dapat yung mga yung nalagpasan, yung mga ganong unos, yung mga bagyo, imbes na tawagin natin silang typhoon victims, tawagin natin silang survivor para mas mas uplifting naman yung dating, 'di ba? Kumbaga, yay, na-survive nila yung typhoon. Anyway, so yun nga, meron pong Pagbibigayan, a Christmas get-together for Typhoon Ruby survivors, happening tomorrow, December 21st, 6 p.m. at Atrium Hotel, Pasay City. Tickets are at 300 pesos, which is inclusive of food, drinks, and a night of cultural performances. So ito pong Pagbibigayan ay presented by Asian Network of Youth Volunteers or ANIV, UNESCO Young Professionals Club, EPP Network, UAP Graduate Auxiliary at PNU UNESCO Club. Ayan. So kung interesado po kayong pumunta, for tickets you may contact Helen Vallejos at 0916-797-4299. Ayan, meron po akong isa pang kasama sa Voice of the Youth Network na dumating. Ayan, ito. Sasamahan niya ako ngayon kasi lagi ko siyang sinasamahan sa kabila. Ayan, hello. Bati ka, bate.
Hello, magandang hapon po sa inyo lahat. Umaga pa lang. Sorry. Umaga ang show namin. Yeah, magandang umaga po sa inyong lahat, mga katinig. Nandito ako sa Youth Power Radio, nakikiepal. Nabati ko pala ng good morning May field trip tayo. Nabati ko pala ng good morning sina Sir Pancholo Dillon, The Voice Master Gonzales, at syempre si cute and adorable DJ Andrew. Ayun, ako pa nag-iisang crush ng kabataan, DJ Miko Guapo, nakikidalaw. Yes, oo. Kasi mamaya pupunta tayo ng Tagaytay. Wala lang, excited lang ako. Kanina ko pa sinasabi. Umpisa pa lang ng show. Ulit, hi Ma'am Grace Bondan Nicolas. Hello Maraming po. salamat sa iyong superpowers. Ayan. Miko, kamusta ka na? Okay lang ako. Ayun, 4 days, 5 days 5 before days Christmas. na lang Christmas. Ayan. Christmas na. Anong preparation na ginagawa mo para sa Pasko? Ikaw ba? Sabi ko nga na isang araw, ayun, naalala ko na yung word, nakipagsapalaran ako sa mall nung Thursday para lang bumili ng pang-exchange gift. Akalain mo yan? Napagsapalan. Ako rin yan sa National Bookstore, pang exchange gift din. Ang Social. hirap kasi ng wishlist nung isang friend. Oo, di ba? Alam mo, nauso yan sa mga exchange gift. Kasi Oo. naalala ko dati, ay, mapapaghalata na naman ang edad, di ba? Pero, kasi dati, di ba, yung mga usual na exchange gift ay yung merong something blue, yung mga ganyan. Or di kaya yung parang, Kris Kringle ba? Oo, magbubunutan lang kayo. Tapos, kung ano lang yung maisipan mong ibigay dun sa, di ba, mag-iisip ka ng on your own kung ano yung ibibigay mo. Ngayon, meron na mga wishlist, di ba? Meron na, Ngayon na oo. nauso yan eh, yung sa amin nga social yung namin, exchange gift namin online. Wow, May online! website. Ang pangalan niya Elfster. 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 Para siyang parang social media kind of na rin siya. Tapos pwede kang mag-organize doon ng exchange gift, tapos electronic na rin yung bunutan. Doon mo makikita. Tapos i-email ka na lang. Ang nabunot mo ay C, ganyan. Ganon. Ay, di ba? Tapos online, pwede kang mag-wish doon sa mismong kunyari meron kang website kung saan mo nakita yung gusto mong regalo, ganyan. So i-search mo yung website na yon, tapos kukunin mo yung link, ipopost mo siya doon sa Elfster. Tapos yun yung nakalagay. So, add a wished for. Ganyan. Tapos makikita mo kung ano yung nasa wish list. May ganun pa, pwede namang tawagan naman sa social, phone, di ba? Oo, Hindi, pero ang point niya kasi, hindi mo naman dapat malaman kung sino yung nakabunot sa'yo. So, kumbaga parang yun yung reason kung bakit yung mga tao mag-wish ng ganyan. Yung ba kasi, hindi pa nga nalalaman, hindi pa nga nakakarating sa point na bibigay yung regalo, inaalam na kasi yung nakabunot sa kanila. Ay, totoo. Ayoko ng ganon. Basag trip. Alam mo yung, nangyayari nakakaasar. sa amin yan eh. Nangyayari sa amin yun yung parang, anong tawag dito? Sasabihin, nagbunutan, tapos maya-mayang konti lunch break, sino nabunot mo? Ayoko, ba't ko sasabihin, di ba? Tapos mahalata na. Di sana pala in-announce na lang, Ada, ang baby mo si ganito. I have used Kris Kringle before, nakakaasar na pag sa Kris Kringle kasi yung mga ate-ada yung mga yung something black and useful, something long and green. Ma-share ko lang one time kasi ang nakabunot sa akin yung best friend ko. Yung something black and useful, ang niregalo niya sa akin, uling. Ganon? Kris Kringle kasi, tapos yung something long and green, yung pang ng bowl, yung pang pump. Ayun, sabi ko, ano kalokohan to? Ganon. Siyempre. Kasi something small and scary, yung ito talaga yun pasigaw talaga ako sa classroom ng Christmas party ng grade 5. Kasi yung something small and scary niya, nakalagay sa Tupperware, pagbukas ko, bulate. Nakakaloka. Correct. Yun yung mga Christmas fail Pero okay lang, basta ang importante hindi natin nakakalimutan ng tunay na diwa ng Pasko. Pagmamahalan, pagbibigayan at syempre time natin para sa mga kaibigan at pamilya. Pero bago ang lahat, mamaya tutuloy-tuloy natin ang usapan tungkol sa Pasko. Diba? Ayan. At syempre meron tayong mga guest ngayon para mas masaya ang ating buhay-buhay. Meron lang po tayong panandaliang report na ipapasok galing kay Jovi Lucero. Tungkol po ito sa isang carnap na sasakyan na na-recover sa May Valenzuela. Ayan. Magandang umaga, sir. Yes. Good morning. Good morning sa inyong lahat yan. Kaharap natin ngayon yung Chief of Police ng Valenzuela City. Walang iba kundi si Senior Superintendent Roderick Formento. Na ito sa maganda nilang accomplishment na na-recover nila yung 5 motorsiklo. Sana po ito, sir, no? Sir, good morning po. Live po tayo sa DCME. Sir, kumusta na po yung na-recover yung sa mga sasakyan? Hello. Yeah. Magandang tanghali po sa
ating lahat. Kahapon po ay maganda po yung resulta ng aming sinagawang operations. Actually, 3 series of operations po ito na may kinalaman po doon sa mga stolen while park na mga bagong motorsiklo na napapareport po dito sa aming lungsod. At kagabi nga po, dahil nagkaroon kami ng entrapment operations, ay ating pong nahuli yung mga pinaghihinalaan natin na involved dito po sa series ng nakawan po ng motorsiklo dito sa aming area. Na-trace nyo dahil sa inano nila sa website o sa Facebook, sir? Opo, ito po ay pangatlong arrest na namin sa isa pong website na hindi ko na po babanggitin yung pangalan. Na kung saan ay dito po nila pinopost yung mga larawan po ng mga motorsiklo na binebenta nila. Pero pag tiningnan po ninyo, yung pong mapapansin ninyo na na yung iba doon hurriedly lang na madalian lang na pinost. Kanya nga po yung may-ari ng isang nawawalang motor noong December 14, in-advise po namin na tingnan sa isang website. At nakita po niya yung kanyang mismo na naka-display. So what we did is pag-transaction po kami at yung pong nakalagay na number ay sumagot naman po sa amin. At yun nga po, na-describe po yung motorsiklo na gusto niya. Nagtawaran po sila from 35 to 30,000. Nung magkasundo po, ay amin na pong isinet yung lugar kung saan sila mag-aabot ng pera. At nga po, ay kagad-agad po namin nahuli itong 3 tao na to. Sir, saan lugar niyo ba na-arrest yung mga suspect? Meron po kaming nakakuha sa area po ng Novaliches at dito po sa area po ng Valenzuela. Yan nga po. Anong kaso, sir, ang pwede nating ikaso sa kanila dyan? Kasampahan po natin sila ng paglapag po doon sa ating tinatawag na karnating law, yung pong Republic Act 6539. Bukod po dito, isasampahan din natin sila noong anti-fencing law natin kasi po sa batas po natin, yung pong bumili at nakabili ng isang nakaw na bagay ay parehas po na may criminal liability. Right now, nakadetain po sila ngayon sa aming detention center. So, ang complainant po na recover na nila yung sasakyan nila na yan? Pinaprocess po yung release kasi napa-alarma po natin at ayaw naman po natin na magkaroon sila ng abala kapag nasa kalsada ng muli yung kanilang mga na-alarm na motorsiklo. So, we are now in the process of lifting their respective alarms. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat si Chief of Police ng Valenzuela City, si Senior Superintendent Roderick Armamento, pagmay sa kanilang mga na-recover na mga kinana dito sa lugar ng Valenzuela City. Mula rin sa Valenzuela, kung sa kapidyo, bilis na mag-ulit para sa bagong DCM, ikisipresang radyo. Ang larong minahal ni Lolo't ni Lola, nanay at tatay. 80 taon nang nagbibigay ligaya sa mga Pilipino. And for the new generation, introducing the Mini Sweepstakes Game. Ang 5 piso mo, may chance ang manalo ng 80,000 pesos sa monthly Mini Sweepstakes draws ng PCSO. Dito sa Mini Sweepstakes Game, 5 piso mo, may panalo. Tickets are now available at the PCSO main office, all PCSO branches, sweepstakes agents, and selected lotto outlets nationwide. Be one of the millionaires this Christmas in Casino Filipinos Bingo Shower of Millions with 13 million pesos in total cash prizes. Hosted by Bingo Master John Cuenco. Buy your tickets now. Playtime is on December 7, 2 p.m. at host venue Casino Filipino Tagaytay and simultaneously at participating Casino Filipino branches, satellites, and off-site venues. For details, visit www.casinofilipino.ph. Call 526-0337, local 2402 to 2404, or check out Casino Filipino on Twitter and Facebook. Capital Broadcasting Center. DZME 1530. Ang Radyo 1.
Hi! Ako nga pala si Andrew San Fernando. At ako naman si Ada Quaresma. Kami ang kabataan ng bagong henerasyon. We inform, inspire, Involve and empower the Filipino youth. kabataan. Ikaw na lang ang hinihintay namin tungo sa pagbabago. Kaya tara na, Be part of Voice of the Youth Network. Ate Ada, paano ko sasabihin sa mami ko na gusto ko nang mag-shift ng course? Ate Ada, anong gagawin ko para magkasundo na kami ng ate ko? Ate Ada, paano ko malalaman kung totoo sa akin ng mga kaibigan ko? May problema ka ba? May bumabagabag ba sa iyong isip? Halika, usap tayo. Dear Ate Ada, Dear Ate Ada, payong kaibigan para sa kabataan. Dear Ate Ada, sa Youth Power Radio. Kayo ay nakikinig sa Youth Power Radio. Dito lang sa DZME 1530. Youth Power Radio, bida ka dito! Ito ang show mo, Youth Power Radio. You're tuned in to Youth Power Radio. This is your show. Be empowered, Youth Power Radio. May power ka dito, Youth Power Radio! Nako. Nangyari? Nagkagulatan. Ay, nako, hello, good morning po sa lahat ng nakikinig ngayong umaga. Isang magandang lalaki po ako. And of course, Parang nagsisimula pa lang yung show, ha? Ba't gano'n? Ang pinaka-cute and pinaka-adorable DJ sa ilalim ng lupa, of course. This is your DJ Andrew. Kasama pa rin ang mga nagagandahan, nagseseksihan, naggagwapuhan, mga talentadang mga DJ din po sila. Pakilala kayo dali. Ang dami na, parang 89 tayo dito, ha? Ang nag-iisang ate ng Voice of the Youth Network at syempre ang ate na rin ng lahat ng kabataan. Ako po si Ate Ada at kasama natin. At nakikibisita o nakiki-epal nga naman. Ako pa nag-iisang crush ng kabataan, DJ Miko Guapo. Nakiki-aircon po siya. Nakiki-aircon. Tama. At ako, oras po natin mga kaibigan, 1 minuto makalipas ang alas 11. Of course, binabati ko ng isang good morning, mas maganda pa po siya sa umaga, ang Voice Master of the Philippines. Maganda siya? Magandang lalaki. Okay. Linawin mo kasi. The Voice Master of the Philippines, Mr. Pucholo de Leon Gonzalez. And of course, the youngest broadcaster in the Philippines lang naman, mga kaibigan. Maliit na bagay. Ay, maliit nga lang din siya. Hoy, hindi. Para sa bata, matangkad siya actually. Kumpara sa'yo. Grabe naman. Bata di ba? Ay, nako. Ganyan ka eh. Ano yung pangalan? Patrick Gabriel Gonzalez. Ayan, good morning. At syempre kung mga katinig, kung meron kayong gustong batiin, pwede rin kayo mag-text sa amin sa DZME Text Jock at 0998-975-1368 o di kaya naman tumawag sa landline at 861-6947 para makita nyo po ang tatlong itlog ngayong umaga. Tama. Please visit our live stream via radyo1.com.ph. Very good. Ini-encourage ko kayo na pumunta sa aming live streaming kasi po ano? Tignan niyo po si Andrew. Hashtag pugad. Mukha na po siyang babae. Parang kuminis ka kasi talaga. Hashtag pugad hair no more. Mga kaibigan, ako po ay bagong gupit. Ay naku mga kaibigan, ganyan talaga ang buhay dahil ilang araw na lang mga kaibigan, 5 araw na lang. Pasko na. Grabe naman. At ang mahiwagang tanong ng ating kababayan, magpapasko na. Naka-move on ka na ba? At kung hindi ka pa naka-move on, bahala ka sa buhay mo. Bilang mo na lang yung mga inaanak mo ng gift, ha? Huwag po kayong tumakas sa Bakit kasi pag move on, di naman naging kayo? Bakit? Teka, ba't parang tinatamaan ako sa move on na yan?
Ay, Tapos inahanap pa. Dear Ate Ada. Kailangan ba may kayo Dear Ate Ada. bago mag-move on? Malay mo, may isang tragedy na nangyari o di Tama. dapat maka-move on. Hindi mo kailangan mag-move on, hindi naging kayo, ile-let go mo lang. Let At, go. at para sa mga naging taken ngayong December, congratulations, taken for granted ka na. Ay, nako! At sa mga nakikinig po ngayong umaga, magandang buhay, magandang alon, magandang morning, magandang lalaki po talaga ako. Correct. Ayan. Anyway pala, DJ Andrew, binabati pa natin si DJ Don John, ang isip bata at kutis batang DJ. Ilang linggo ko na siya hindi nakikita, last week din. Namimiss na kita, kaya magpakita ka na pa minsan-minsan. Nandun siya sa, Krusty Krab. Meron din tayo isa pang kasama, sabi nga natin kanina, teka lang, ang youngest broadcaster and youngest motivational speaker lang naman sa buong Pilipinas. O, bati ka, dali. Hello, my name is Patrick Gabriel Gonzalez. I am the youngest broadcaster in the Philippines. Wow. Ano kayo, ha? No. Patrick. I just had my basketball game last. Wow. Patrick. I beat the bullies. I have a question for you. We got 8. I got 8. They got 0. Wow. Nakakahiya naman. Andrew has a question for Patrick, I have a what's your question? How much is you? 9 billion, $16 trillion. Ang mahal naman niya. Ay, wala siyang katulad in short. May sukli ka ba sa 10 billion? And of course, thank you, Patrick Gabriel Gonzalez. At mga kaibigan, puputok na po kami dito. Oo, malapit kami sumabog. Bago ang lahat, meron ako tanong sa inyo. Ano yun? Magaling kayo sa math? Medyo? Oo naman. Ha? Mas magaling si Andrew. Hindi, ganito yan. Magaling talaga ako sa math nung wala pang letter. Totoo. Alam mo, 1 plus 1. Madali lang. 2. Tapos nagkaroon ng 1A plus 2B. Ito, meron ako math problem para sa'yo. Ano? O, kunyari, meron kang 2 apple. Tapos binigyan ka ni Miko ng 3. Okay. Ano sagot? Thank you. Ang galing. And of course, napaka-clever. Mga kaibigan, hindi po kami not just 1, not just 2, not just 3, but we're many. 89. Charot. Hindi, kaya ako tinatanong sa inyo kasi ang ating susunod, meron tayong guest. Ayun. Actually, at ito medyo may insecure ako kasi mga bata to, mga bata to, pero mga math genius. Wow! Kayo nang marunong mag-compute. Actually, hindi nga sila nagko-compute. Kanina tinatanong-tanong ko sila, square root of ganito, square root of ganyan. Seryoso. Alam ko lang square. Promise, sabi ko, itong mga batang to, bakit ganyan? Tapos nag-walk out na ako. Pero, ayan po kasi ang katotohanan, yung mga mascom po, mas komportable, ayaw sa math, kaya yan. Ayun yun. Katulad ko. Theater arts, ganun din. Matuan lang. Okay, pero ito trivia lang. Alam nyo ba, hindi naman talaga bobo ang mga tao sa math. By nature, hindi bobo ang tao sa math. May tinatawag tayong math anxiety. Na kung saan ano yun? Hindi nila maintindihan what is the meaning of math or kung ano yung nangyayari doon sa problem, kaya nagkakaroon sila ng math anxiety na ayun na nga, nagpapahina sa kanila sa math. Ganun ba yun? Pero marami nagsasabi na, ba't ko ba isasolve yung problema na yun? Hindi ko ang problema yun, di ba? Pahirap ako sa sarili ko sa problema yan. At saka bakit ba yung X na yan? Ilang centuries na hinahanap? Pag X na, don't ask why. Kayo X na nga eh. Oo nga, X na nga eh. Saka ito nga di ba? Kasi yung mga tanungan sa math, di ba? Halimbawa, meron akong 3 manok, meron akong 2 buko, gaano kabigat ang Pluto? Di ba? Bakit ganun yung mga tanong? Train A travels at ganito, at the speed of Keme, and Train B travels, at what point will they meet? Santolan Station. Meron pa kang ganito eh. Ada is twice as age as Andrew. How old is Andrew? 20. Edi older than me. Pero bago tayo magtuloy-tuloy sa ating kwentuhan halakhakan, please text us at 0998-975-1368. And of course, katulad na nga, ito na nga, pabatiin na natin siya ngayon na agad-agad na dahil kasama natin to sa Voice of the Youth Network. Isa lang naman siya sa pinakabata at naabutan niya po yung paglaki po ni Patrick. Dahan-dahan ka. ang guro ng bayan. Sige, good morning. Ako na ba? Good morning mga katinig. Pasensya na. Alam niyo naman ang traffic lately, no? So, magandang araw mga katinig. Totoo po yun. 1-year-old si Patrick birthday niya. Nandun ako. Nasaksihan mo. Nasaksihan ko yung paglaki yata ni Patrick eh. Saka para malungkot siya.
Teka lang, napansin nyo na ba? Nakita ko nagpagupit na si Andrew. Sabi ko na eh. nga, Oo. Pansin ko ito. Ay, hindi. Ano lang yan? Peluka lang yan. Sabi ko dahil napagupit siya, nagmukha siyang babae. Sige, hindi ko nagkakategorize kung anong klaseng babae. Itong mga taong to, nung mahaba yung buhok ko, kinukundi na ako. Nung nagpaiksi ako ng buhok, kinundi na rin ako. Pero may sinabi ba kami magbabago yan? Ano ba yan? Siya na nga daw si Andrea. Standing by the name. Girl. Uy, kayo naman. Naka-pink ka pa ngayon. Charot. Paano yan? Real men wear pink. Pero mali yun. Real men wear brief. Pakita mo. Mali. Ang hirap naman patunayan. Oo nga eh. Sisilipin mo pa. Saka nakakasuya yung pagpapatuloy. Kailangan mo mag-shades pagka tinignan mo. Oo. Hindi nga lang shades, maskara na. Ay nako, adadaldal natin, no? Oo. Ay nako mga kaibigan, eto na nga. After 9 minutes. After 9 minutes, pero kasi Mga kalokohan natin, puro 9 minutes. Uy, teka lang. Kasama natin ngayon ang Voice Master of the Oo, Philippines. yung ano, Matiin naman natin. Yung gwapong-gwapo na kamukha ni Actually, Paula 30 Revino. minutes talaga dapat bibigay content. Kasi sa kanya naman to. Oo, show niya to eh. Ayan, pwede na kayo umuwi. Sige po sir, salamat. Sige, ako na ang programa ng nag-iisang nag-i-inspire, inform, involve, and empower the Filipino youth. Magandang umaga po, isang mapagpalaya at isa namang talagang mapagpalang umaga sa inyo mga kabataang Pilipino. Alam mo, etong, by the way, ako po si Pucholo Gonzales, the Voice Master, ang nag-iisang Voice Master ng Pilipinas, na kung saan nag-iisa rin na nag-produce ng halos lahat ng radio show ng kabataan sa buong Pilipinas. Ang Voice of the Youth Radio. Ayan, dito po yan nagsimula sa DZME noong taong 2003. 2004, ganyan. Nandun ka na ba nun, RS? Second batch ako eh. Oo, alam mo. Although nagsimula tayo sa isang stasyon 1996, no? Pero yung talagang masasabi kong programa ng kabataan para sa kabataan ay nagsimula dito sa ating tinatawag kong Mother Studio, ang DZME. You know. Siyempre, salamat sa ating kaibigan na si Sir June Angeles. Yan. Si Sir June Bingbing Angeles, yan. Talagang gwapong-gwapong station manager ng DZME. At talaga nakakatuwa dahil ilang taon na tayong nagbibigay ng information, inspiration, involvement at empowerment para sa kabataang Pilipino na kung saan ngayon ay mahigit 100,000 na ang member natin sa buong Pilipinas. Tama. At milyon na ang nakapakinig sa Voice of the Youth. Kayang i-recite ni Josh lahat. Na-recite nga niya kanina. Tsaka nakakatuwa din. Siyempre tayo nagta-travel bilang isang motivational speaker. Kada lugar na puntahan natin at iwan, nagkakaroon ng Voice of the Youth Network dyan. Ito kasi ang isang organisasyon na perpekto para sa lahat ng kabataang Pilipino. Sabi na walang perpekto, para sa akin meron. Yun ang perpekto kasi para sa mga kabataan ay yung kung ano yung saloobin, mga aspiration nila, gawin nila. Tama. And it will become perfect to them. Of course. Kumbaga, hindi ka pwede magkamali if you follow what your heart desires. And no one can underestimate a heart of a volunteer. Sabi Tama nga nila, yun. ang Voice of the Youth ay walang kapera-pera. Ni Cinco, wala kaming pera sa bangko. Yun lang. Pero dahil sa pagmamahal at paniniwala namin sa sarili naming kakayahan, ako nagsimula ako, 16 years old pa lang, no? Imagine mo, 16 pa lang ako, nagbo-broadcast na ako. At na-feature pa tayo ng isang station dyan na pinakabatang broadcaster. At nabit yan ng aking anak. Na-feature din siya. No? Doon din sa same station. Station na yun, tama. Tinawag nilang kapamilya. Na-feature si Patrick as the youngest broadcaster at age of 8. Sabi ko nga, you know, being a great father should be, kumbaga, you make your son better than you. Tama. Kasi sa lahat ng mga magulang dyan, huwag nyo isipin kayo mas magaling sa anak nyo. Mas magaling kayo kung gagawin nyo mas magaling sa inyo mga anak ninyo. Tama. Anyway, ayan, alam nyo, punong-puno ng ating umaga ngayon dahil matagal din ako nawala dito sa Oo nga, na-miss ka namin. Youth Power Radio dahil napakarami nating ginagawa. Alam mo, kung san-san ka napunta. Hindi lang yon, ang kagandahan kasi na duplicate natin yung sarili natin. Imagine mo, paano ko uupuan ang 8 nating programa sa buong Maynila at 20 plus na radio show sa buong Pilipinas. Nasabay-sabay. At yan ang, kumbaga, I'm really an epitome of good, kumbaga, empowering and motivational leader. Ayan, kasi simple lang naman yan ang mga tao, hindi ibig sabihin ikaw, parang, alam mo, minsan may mga taong swapang no?
ikaw na nga yung best, ikaw na yung yung greatest. Ikaw pa rin. Parang hindi mo naman kailangan umupo dyan sa mga politika. Tapos magbabasketball ka, champion ka na nga eh. Ibigay mo na sa iba yan. Kung ako I believe a great champion should create more champions. Yes. No? Tama. Sa palagay ko, wala pa siyang napuproduce na champion out of his skills and talents. Kaya kung sino man ikaw, mag-usap tayo, no? Kasi yung mga advisor mo dyan sa paligid mo, hindi naman marunong mag-advise sa'yo. Ang question, in the next 10 years, meron ka ba na-create na champions? Kumbaga, mga bata, hello! Ang dami palang bata dito. Ang daming bata. Mamaya kakausapin natin sila, Sir Choi. Mamaya, makakausap nyo na iba-ibang cartoon character. Kids, kilala nyo ba si SpongeBob, mga bata? Oo, babatiin kayo ni SpongeBob. Gusto nyo? Sige, bilang kayo. 1, 2, 3. Ayan, sabi ni SpongeBob, Tagalog to. Hey, magandang araw sa inyo. Ako nga pala si SpongeBob. Ay, Di ba? Pati si Patrick nandito. Hey, kamusta kayo mga bata? Ako nga pala si Patrick. Tsaka si Squidward, babatiin kayo. Ako nga pala si Squidward. Kamusta mga bata? Tsaka si Mr. Krabs. Ay, maganda araw mga bata. Ay. Pati si... Alo sila Pati si Gary. Diba? Ang dami natin yung cartoon character. Anyway, sige. Ang daming bisita. Iwan ko na kayo dahil marami tayong Sir mga Choi. bisita at ako'y manunood na lang sa'yo, magpipicture din sa inyo. May ganon. Kasi sige. I'm a servant leader. Ayan. Wow. Kumbaga yan ang principle ng servant leadership. Hindi yung, kayo ang boss ko. Sorry, pero alam nyo, I always believe, dapat pakita talaga natin yung ating tunay na paglilingkod para sa mga tao. And, by the way, may issue tayo sa SK Oy, mga taga-kongreso at Senado, ayusin nyo na yan. February 2015 ang deadline. Mukhang wala pa kayo nagagawa, ha? Kaya sa kaibigan ko, Senator Bam, ha? Ayan. Hello po. Tulungan tayo dyan Hello dahil, po. nako, ito na naman nakakalungkot ay mag-e-extend na naman yung, kumbaga, hindi na naman matutuloy. Oo. Mawawala na naman ng tunay na boses ang kabataan at saka tanggalin na yung politika dyan sa SK na yan, ha? Ayun nga. Okay? Tama. At, DJ Andrew, ay, ang ganda mo ngayon. In fairness. Sabi ko mukha siyang girl. Kung ako sa'yo, nagpa-pluck ka na ng kilay. Nagpa-threading na dapat siya. salamat. Ayan, thank you, Sir Choi. Ayan. Ay, Ate, bago Ano pala ito? lahat, invite natin silang i-like ang Facebook page ng Youth Power Radio Syempre. at facebook.com/Youth Power Radio. Yes, at syempre nasa Twitter din po kami. Follow nyo kami at Youth Power Radio. Ito na nga, kanina tinatanong ko kayo tungkol sa math, di ba? Kasi Oo. ang guest natin ngayon ay galing sa Metrobank Math Challenge. Ayan, meron, alam nyo ba na meron, kasama natin ang isa sa Math Challenge winner nila noong 2012. At syempre kasama rin natin ang representative from Metrobank. I-welcome natin sila para pag-usapan natin ang Metrobank Math Challenge. Si Mako Ravanzo ng Metrobank at si Farrell Wu, 2012 Math Challenge winner. Ayan, Wow. welcome. Sige, tara, pasok tayo mga kaibigan. Ayan. Oras po natin sa buong kapuluan, 17 minutes after 11. Oras po natin, 17 minuto makalipas Sige, sa kaya mo. 11 ng umaga. Ayan, welcome Farrell, welcome Mako, welcome sa Youth Power. morning. Good morning. How are you doing? Ayan, good morning. English tayo, ha? Ayan. Can they understand Tagalog? Ayan, Mako, hi. Ayan, magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig ng Youth Power Radio mula sa Metrobank Foundation. Ayan. And of course, kasama niya si Farrell. Yeah. Farrell Wu. Yeah. Yeah, greet all our listeners this morning. Yes, to all listening, good morning. Ayan, matalinong bata tong Yes. katabi ko eh. So Mako, tanungin muna kita, ano yung Metrobank Math Challenge? Sabi niya kanina sa akin, mahaba talaga yung pangalan, pero tinatawag lang natin siyang Math Challenge. Ayan. Tell us about the Math Challenge of Metrobank. Ayan, tama ka Ate Ada. Actually, yung Metrobank Math Challenge, also known as Metrobank MTop DepEd Math Challenge. Wow, ang Ayan. excel. Ano daw? Metrobank MTop DepEd Math Challenge. It's an association of mathematics teachers in the Philippines. Ah. So, yun.
about? Ayan. So, ang MMC, we call it MC kasi sa sobrang haba. So, ang MMC ay isang math competition annually para sa elementary and high school students for public and private schools. So, it is being implemented by Metrobank Foundation in partnership with the Mathematics Teachers Association of the Philippines or MTAP, yun kuya, at kasama natin ang Department of Education. Alright. So, this is all. Paano yung process naman para makasali ka dito and paano ka naging finalist, in other words, kayong dalawa, two of you? Well, siya. Naging winner namin siya and I handle the program. Yeah, I see. He's from Metrobank. Si Farrell was a winner nung 2012. So, how do you start this process of looking for math wizards all around the country? Well, kuya, just for your information, more than 500,000 students are participating in this competition. So what we do, may mga registration forms tayo available in Metrobank branches. Alright. Tapos ang mga schools, they just register and isubmit yun sa DepEd divisions. Pagkatapos ng school nun, magkakaroon na kami ng elimination rounds. So the elimination round is local? Yes, local siya. Tapos yung mga nakapasok sa elimination rounds, pupunta sila sa division finals naman. Ito yung 214 DepEd divisions nationwide. Kasama na dun yung Sulu, Tawi-Tawi, Benguet, lahat ng parte ng Pilipinas lahat kasama. Lahat ng probinsya, walang maiiwan. Tama, walang maiiwan. Lahat ng bata na magaling sa math sumasali sa competition na to. After ng division finals naman, yung mga nanalo sa each division will proceed to the regional finals. So lahat ng regions kasama ng ENM, ayun, kasama. Tapos yung mga nanalo naman sa regional finals, pinapapunta namin sa Metrobank Plaza sa Makati to compete for the national finals, kung saan si Farrell Wu naging winner namin for 2012. Wow. So Farrell, can you tell us about your experience? Hey, good morning. I joined the MMC when I was grade 6. That was 2 years ago, 2012. And that year, I was able to go to national finals and won first place there. So during the process, it wasn't really easy. Because I come from a school which don't have much training, don't have much experience with math contests. Like this, one of our first years where we joined this and we're competitive. So I was able to win in the individual category. Wow. This one has individual and team categories. I won the individual one. So I have a different process. From the elimination round, I had to go to individual finals, then to the national finals. The individual finals is really hard to qualify there since only one from one private and one public schools. It was changed the rule in my year because before it's 2 from the whole NCR. But at my year, it immediately became 1 from private, 1 from public. So since I come from a private school, it became much harder for me. But I used my Christmas break that year. Remember, I spent almost all my free time, my Christmas break, to prepare for the contest. Wow. Because it all paid off. Yes, I would say it all paid off. Fair. But at the start, I almost thought that I wouldn't be getting it since there was a tie-breaking round, right? Because the individual finals, there's 2 of us who got perfect. I see. Farrell, Patrick has a question for you. What's the prize? The What's the prize prize in that contest, there's of course there's a medal and there's 25,000 pesos for the elementary division. And Patrick will join now. Patrick, you need to prepare as early as now. And 50,000 pesos for the high school division. So overall, how many students did you have to parang ano ba tawag doon? Para overcome or parang how many people did you have to best or as what I've said earlier, Ate Ada, more than 500 students ang nagpa-participate. So si Farrell ang sa grade 6 elementary competition, siya yung number 1. Yung overall. Grabe. Ito naman. Farrell, can I ask what's the coverage of your of the competition? What is it? Algebra, geometry, trigonometry? In the competition, I would start with grade 6. For grade 6, it's all of elementary math. So GCF, LC, all of those. Oo, tama. Including logic questions, pattern recognition. Wow.
analogy. Yeah. Ang kakaiba lang kasi sa competition na to, Ate Ada, speed math siya eh. So, ina-answer nila yung math problems in 15 seconds, 16 seconds, and 30 seconds. Ako yun, atake na ako sa puso. And just for your information, after winning the MMC, na-name si Farrell as one of the smartest kids in the world. Wow! So, grabe, katabi natin dito, one of the smartest kids in the world. Sana hawaan niya ako. Of course, after that, confidence stopped there. So I continued representing the country in international competitions, which I've started even before I was grade 6. Wow. Yes. And I was able to reach International Mathematical Olympiad 2 years ago and this year. No, 2013, 2014. So ganun po yung mga winner namin. And not after winning the competition, they also go international. At syempre sa Metrobank Foundation, hindi lang basta nananalo ang mga winners namin. We also expose them to mga outreach, mga pay-it-forward activity. Wow. Kaya nagkaroon kami ng Operation Matthew. Ang Operation Matthew po, ito yung programa na binibigay namin sa mga winners namin. Parang it's an avenue for them to pay it forward at gumawa naman ng kanilang part after winning the competition. That's actually my next question. After winning, what will happen? Oo, correct. Which is, parang meron silang advocacy. Oo. So how far have you gone through with this, how do you call it? Operation Matthew. Operation Matthew. Ayan. So siguro I'll just make a brief. Yung Operation Matthew, yun nga, it's a learning session for underperforming students. So we had the Operation Matthew last time sa Trinidad Texon Elementary School, catering 50 pupils. At si Farrell, isa sa mga nag-tutor sa mga underperforming students. And just how long does this it's a 7 Saturday program. Yeah. And this kailan ba? Nung September lang, nagkaroon kami ng scholar. So, alam niyo naman yung naging sikat na YouTube video sensation, yung mga square root kids. Yeah, we found them and we made them scholars. So, ngayon, nakakatuwa naman. At nakakatuwaan dito sila kasama ngayon. natin sila ngayon. Halika kayo dito. Itong tatlong cute na cute na mga batang to. Si Gerald De La Cruz, si RG Limsic, at si Joel Amora. Sila ang tatlo sa mga scholars ng Operation Matthew Challenge. At sabi nga ni Kuya Mako kanina, sila yung nakikita yung YouTube sensation ng mga square root kids, di ba? Ayan, halika kayo, bumati kayo. Dali. Sabay-sabay magbati. 1, 2, 3. Pinapati po namin ang nanonood at nakikinig ng radyo1.com. Wow, ang galing naman ito. Gusto ko yon. Ayan. Ito si Gerald. Tama ba? Hi, Gerald. Ayan. Kamusta na? Sino next? Ikaw. Anong name mo? RG. Tapos nagtago na si Joel. Yan. Hello. Ayan. Hi ka muna. Hi, Joel. Hi po. Yan. Alright. Ano yan? Gusto niyo i-sample niyo yung yung galing ikaw nila sa magtanong, square hindi ako root. masyado. Hindi ako prepared. Ayan, square root. Ano ang square root ng 144? Positive, negative 12. Diyos ko, may positive, negative. Ano ba nagkaiba? Square root of 64. Positive, negative 8. Square root of 386 at 381. Wala, di siya perfect square. Kalain mo. Hindi siya perfect square. Trapezoid siya. Ganyan. What is the square root of 125? Wala rin po. Cube root po yun. Di cube root. Ito, balik natin yung question. 19 times 19. 500... 300, hindi, 361. Hindi. Okay. What is the square root of 322,624? Positive, negative 240. Hindi. Ayan. Positive, negative. Kinocompute na ni Math Wizard natin, no? Kaya niyan. Positive, negative. Ano ulit? 322,624. Ang hirap daw. What is this? Masyadong mataas na yung number. What is the square root of 625? Positive, negative 25. Wow. Kagaling nito. Parang hindi na nag-iisip, no? Parang may multiplication table sila sa ano. Maghanap ako ng calculator, sila hindi na Ang galing-galing naman ito mga batang to. Paano kayo natuto? Ito, last. Square root of 529. Positive, negative 23. May formula ba kayo sa utak? Oo nga. Paano nila nagagawa yun? Meron ba explain? Tanong natin sa kanila kung ano yung explain. Joel.
Paano mo natutunan yan? Bakit mo alam yung mga square root? Kabisado po namin. Kabisado talaga nila. Kabisado nila. And then they have their processing. Kabisado po namin. Yung iba po kinukompute pa po namin. Ang bilis mag-compute. Pero ang bilis mo pa rin sumagot eh. Di ba? Nakakaloka. Ang galing-galing naman. So yun po yung advocacy ng Metrobank Foundation namin. Yung winner namin na magaling talaga sa math ay tuturuan pa at ma-enhance yung kagalingan ng mga tulad nila, ni At saka Gerald, ni ganyang Joel. kabata, di ba? Yes. Aminin natin, anong mga grade, anong level na sila ngayon? Sige. Anong grade kayo? 5 po. Grade 5 Joel, ba? Vibe actually, vibe ba sila? Si RG, grade 3. Joel, grade 4. Tinuturo na ba ang square root sa ganun? Hindi ba pang high school yun? Natutunan mo na ba? Pang high school. Oh, Patrick, you have a question for them? When is the orbit of... Math lang, math. Ito na. Math lang, Patrick. Math lang. Okay, no science. No science. 900 divided by 300. Oh. Galing-galing talaga nito mga Walang bata. isip-isip. Oo Walang nga, isip eh. parang automatic talaga. Parang calculator lang kayo. But do you think your program with regards to these kids, do you have a special program for out-of-school youth then? Or dapat in school lang sila? Well, for the out-of-school youth, kasi our thrust is mathematics. So, right now, our program is for them muna. So, maybe we can explore more and do also out-of-school youth, given the positive output of the program we are implementing and right now. Especially with the alternative learning system. With the ALS. The ALS natin. No, importante sin siguro na we can venture into that, di ba? But I have another question. Ito medyo ano to. 'Di ba we say that Philippines medyo we are not performing good in terms of math. So with your program, how does this contribute to the growth of to the improvement of that statistics natin? Well, alam mo kuya, dating saying pa yan. You know, at this time, sobrang dami na nating mga team na nananalo sa international competitions. Katulad nga ni Nafal, just this, nabasa ko sa newspaper, isa kasi sa mga winners namin nanalo. They won in India, I think, Farrell, you know about that competition. So, every time nakakanalo na tayo at just this past yung IMO International Mathematics Olympiad na ginawa sa South Africa, nakakuha tayo ng ilang silver. 1 silver and 3 bronze. Wow. So nakikita niyo na umaangat na tayo paano. And yung competition namin, yun yung nagiging training ground for them. So yung MMC or yung Metrobank Math Challenge yung naging training ground para sa mga estudyante na sumasali sa international competitions. Right. So kung patuloy siguro to ma-uplift talaga yung level natin. Correct, exactly. At saka aminin natin parang syempre ewan ko, sabi nga natin karamihan sa mga kakilala natin mga math, ano ba yan, ang hirap or di ba yung parang tanungin mo ako, wag lang math. Di ba may mga ganun tayo mga hirit, pero in fairness naman kasi talaga kailangan din natin ng math natin sa pang-araw-araw na buhay. Aminin man natin o hindi ba? Kumbaga, hindi lang siya yung tipong marunong kang ng mga trigonometry or ng mga SOHCAHTOA or kung ano man. But it's SOHCAHTOA! Ganyan ka nalalaman. Hindi, pero